Hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi ko lang ma-explain sa inyo yung totoo. Hindi ko ma-explain sa inyo yung totoo kasi ayoko ma-upset kayo. Ayokong madismaya yung iba. Kasi alam ko marami kami na-inspired. Alam ko marami kami na-inspired. Sa relasyon namin ng asawa ko. Matagal na eh. Matagal na to. Matagal na kaming iwalay. Iwalay kami, pero hindi pa kami divorce. Okay? Na-explain ko na to dati sa iba kong sa mga show ko. Siguro mga 10 months na, 10 buwan na. Hindi ko kailangan explain yung buhay ko sa inyo lahat. Kasi kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Ayoko sabihin sa inyo kasi ito yung real talk ng buhay ko ngayon. Tapos meron ako naging boyfriend. Meron ako naging boyfriend ngayon. Ayun na, inahamin ko na sa inyo ha. Meron akong boyfriend ngayon. Nung naghiwalay kami ng asawa ko, mga ilang buwan na nakakalipas, siya yung nakipag-iwalay, hindi po ako. Yung asawa ko yung bumitaw. Yung asawa ko yung nag-give up. Hindi po ako. Kasi merong mga against. Hindi nyo na kailangan malaman yun kung sino. So, meron kaming naging conflict ng asawa ko nung umalis siya. Kaya kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng LDR successful. Diba? May real talk ako niyan. So, nung wala namin ng asawa ko, matagal na. May nakilala akong isang lalaki na akala ko naman, okay sa akin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin. Maraming salamat din sa mga nagbabash. Sinasabi nila na ako yung may kabit. Hindi po ako yun. Wala na kami ng asawa ko. Hindi ko lang maamin sa inyo kasi nasasakpan ako. Kasi ayokong ma-upset yung iba na nai-inspire naming dalawa, yung relasyon namin dalawa ng asawa ko. So, minalala ako ng isang lalaki. Nakakala ko naman, nakikita ko sa kanya yung kung anong meron yung asawa ko. Kaya lang ito yung nangyari, binlackmail po ako. Siya po yung nagpo-post nun kanina. Yung sa mga pictures, hindi ko po alam. Hindi ko alam na pinopost niya yun kasi hawak niya cellphone ko, hawak niya lahat. Hawak niya lahat ng pati bank account ko, lahat hawak niya. Wala akong hawak ngayon. Nakikita niyo naman, naka-laptop ko lang yung nadala ko. Kaya nasa laptop ako naka-live ngayon. Ang hirap ng hindi nyo alam. Pero please, wag nyo na akong i-bash kasi hindi po ako nagloko, hindi ako naging kabit, hindi rin ako, like na sinasabi ko sa mga reels ko, pinapayuhan ko pa yung iba na wag ganito kasi hindi ako ganun eh. Hindi nyo lang alam talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi nyo nararamdaman kung anong meron ako ngayon. Sana wala lang magbabash sa akin. Sana supportahan niyo pa din ako. Ha? Yun lang naman yung gusto ko eh. Hindi naman ako nakilala dito dahil lang sa asawa ko. Diba? Sana mahal niyo pa rin yung asawa ko. Kahit ganun yung ginawa sa akin ng asawa
asawa ko, hindi ko siya pwedeng siraan kasi ganito yung nangyari sa aming dalawa. Porque wala na kami. Ang nangyari lang talaga is nagbago siya. Kung ano-ano na yung sinasabi niya sa akin. After na bumalik siya, nung pagkabalik niya, okay pa kami, then nakalipas yung ilang buwan na nandito na siya, bigla na lang boom, bigla na lang wala, bigla na lang siya umuwi sa kanila. Bigla na lang siyang nandun sa nanay niya. Bigla na lang na ayaw niya na. Bigla na lang nagbago yung pananaw niya na siya yung nag-give up. Kipilit kong inalaban yung relasyon namin dalawa pero ayaw niya na talaga. So, sa mga nagsasabi na masama akong asawa, masama akong babae, may kahalikan ako ibang lalaki sa picture, go, whatever, kahit anong i-comment nyo sa akin, okay lang. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ako nagloko sa asawa ko. Siya yung nag-give up. Ayaw niya, kaming dalawa, ayaw namin sabihin sa social media to eh. Kasi alam namin na magiging ganito. Gusto namin ilihim na lang, go with the flow, kung ano na lang meron kami. Meron na siya, meron din ako, nagkaroon ako. Una siyang nagkaroon, bago ako, kung hindi nyo alam yun. Kasi nga hindi ko naman sinasabi sa inyo. So, una siyang nagkaroon, bago ako. Okay? Pero pinilit kong nilaban yung relasyon namin dalawa. Pero hindi na talaga kaya, hindi na talaga mag-work. Kasi nandun na siya sa nanay niya. Salamat pa rin sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa akin, pati sa asawa ko. Ang dami naming memory. Kaya nga hindi ko na binabalik, hindi ko na pinapanood masyado kasi masasaktan lang ako. Sasaktan din siya, parehas kaming nasasaktan. And yun nga yung sitwasyon ko sa bagong boyfriend na siya yung kasama ko na hindi naging maganda yung ano namin ngayon, yung naging takbo ng relasyon kasi ako pinipilit ko mag-move on sa asawa ko Pinipilit kong gawing maganda yung relasyon namin dalawa nitong bago. Kaya lang hindi talaga siya nag-work. Alam ng kaibigan ko yan, di ba, be? Hindi talaga siya nag-work. Mga close friends ko lang naman nakakaalam ng pinagdadaanan ko ngayon. Iyak mo lang yan, madam, para ma-release mo still support you. Maraming salamat sa mga still sumusuporta sa akin. Huwag nang ihangad si Afam kasi iba na Iba na, hindi na kami, yung sitwasyon namin dati, hindi na ganun tawag doon, paano ba to? Hindi na ganun katatag. Di madaling mag-LDR ka na umiyak, Madam Kinerin. Ayoko talagang bigyan kayo ng iniisip din. Kasi problema ko to diba? Kaya lang sa nangyari kanina, yung pag-post ng lalaking na yon, hindi ko nagustuhan. Talagang kinuha niya yung Facebook account ko, yung cellphone ko kinuha niya para i-post lahat yon, para ipahiya ako sa social media, para sabihin sa social media na wala na kami ng asawa ko, siya na yung bago kong jowa. Ayaw niya akong iwanan. Okay? Kaya gumagawa siya ng paraan para maano ko sa kanya. Alam mo yung nasasakal ka na, kung meron kayong jowa na sinasakal kayo, kasi siya tinitingnan ko yung ano niya yung ugali niya, kung anong meron ugaling asawa ko, hinahanap ko sa kanya. Pero wala, sinasakal niya talaga ako. Yung parang lahat na lang ng kilos ko dapat alam niya. Lahat na lang ng kausap ko dapat alam niya. Tapos sasabihin niya sa social media, para good image siya. Siya yung tama, ako yung bad. Nasasabihin niya, ako yung toxic, ako yung manipulating, pero hindi ako yun, siya yun. Diba?
Sasaktan ko yung ibang mga may gusto sa relasyon namin na asawa ko, pero that's life. Life must go on. Pag ilang break up na ba to? Isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo na to, pangatlo na to sa asawa ko ngayon, pangatlo na. So, napagdaanan ko na din naman to. So, pero hindi pa kami, ikaklaro ko lang hindi pa kami divorce. Hiwalay lang kami. Hindi pa kami divorce ng asawa ko, hiwalay lang kami. Pero meron na siya. Meron na siyang bago. Okay? Hindi na ako yun. Hindi na ako. Meron na siyang iba. Kailan lang naman ako nag-boyfriend Kasi gusto ko mag-move on talaga. Kasi hindi ko talaga Pero tinry ko lang naman. Maka-move on. Kasi focus naman ako sa ibang bagay. Pero pinakitaan ako ng maganda nitong isa Kaya akala ko okay na. Pero ngayon, sa ginawa niya sa akin, parang sumobra naman na yung pagiging mabait ko. Kaya nga, madamitin ko tong live mo kasi nawiwindang talaga ako. Nawindang din ako. Alam niyo ba kung ano nangyari sa akin ngayong araw na to? Bago niya to i-post. Lahat ng gamit ko, tinago niya, cellphone, IDs, bank account, lahat ng card ko, tinago. Pati yung susi ng sasakyan, tinago niya. Naglakad ako all the way sa bahay ko. Dito kasi wala talaga ditong commute, walang jeep, walang tricycle, wala lahat. Lalakarin mo talaga kung wala kang sasakyan, maglakad ka. So, ang layo ng nilakad ko para lang makarating dito sa bahay ng kaibigan ko.